Sobrang open secret naman na Oh. alam ng marami talaga na yung Star, Mall? yun nga, sabi nila is the most haunted mall sa Pilipinas. Alam No mo way. nung araw kasi maraming parang laging blackout sa gabi, 'di ba? Tapos one time sa blackout, so lahat sila magpipinsan nando'n sa gitna ng sala. Yung nagpapaypay lang kasi nga mainit. Tapos meron daw legit talaga na aso. So nakita nila from the parang yung aso umakyat siya, tapos parang nag-transform siya, nag-shape-shift siya into something else. So nakita niya, I'm like, kainuman ko 'tong girl na 'to, like sobrang modern female. Pero sabi niya na personally, she was able to see a shapeshifter in their house in the province. Mhm. How do you explain that? Kung sinasabi niyo na wala talaga siyang totoong evidence so far. Actually, ang evidence naman, pagdating naman sa word of mouth, maraming evidence tungkol sa aswang. Kasi ang dami nating mga kakilala dyan. Kahit yung mga viewers natin, may mga magpapatunay dyan na nakakita sila or naka-experience sila ng aswang. Me, for myself, meron din akong mga experiences ng tik-tik sa province. Pero yung literal na makikipagkita ka sa kanila, hindi mo basta-basta magagawa kasi nakakatakot eh. 'Di ba kung anong gagawin sa'yo? Tsaka that time bata pa lang ako. So, um, ayun, pero yung takot na mai-experience mo, dumaan lang yung tiktik or ang aswang doon sa lugar niyo, sa bahay niyo, nag-pass by lang sa bahay niyo, sa bubong, nakakatakot pa rin kasi yung reaction ng mga parents mo, ng mga lolo't lola mo, naghahanda talaga sila ng itak, nilalagay No. nila sa tabi nila para lang if in case, 'di ba? So that's how serious it is. Nakakatawa man sa iba pero napakaseryosong bagay 'yan lalo na sa mga taga-probinsya. They do their living every day. Pagdating sa mga ganyang usapin talagang seryoso yung ganyang topic. Talagang makikipaglaban sila para lang sa buhay nila. So wait, paano mo nalaman na tik-tik yung dumaan dun sa bubong? Mismong yung lolo ko nagsabi, "Huwag kayong maingay yung ganyan kasi may dumaan nga." Sabi nila 'pag malakas daw yung huni, ibig sabihin is malayo, pero 'pag pabulong ibig sabihin malapit. So, 'pag kung pabulong yun tapos narinig mo, siyempre kakabahan ka, matatakot ka rin. Okay. Okay, sige. Isa ring mga ano dito, yung mga manananggal ano? Meron na Mm. bang nakita nung putol na something na manananggal? Naku, marami. Actually, ang topic ng aswang and mga ganyan is hindi lang sa Pilipinas. Yeah, yeah. Meron din sa ibang bansa sa Southeast Asia. Like, Hmm. for example, sabihin natin sa Malaysia or Indonesia. I think sa Malaysia, for one, meron silang parang yung Pikrasu sa Thailand pala to. Pikrasu, sa Thailand meron silang version ng manananggal. Pero yung manananggal nila mas nakakatakot kasi nakalitaw yung bituka. 'Di ba sa atin yung aswang nahati yung tiyan. Pero sa kanila yung bituka, yung intestine talagang litaw. Tapos yung doon sa ano, sa Thailand meron din pikrahang, parang version ng tiktik na may pakpak. Tapos ano, sa ibang bansa naman sa Malaysia meron din silang mga version ng ibang mga ano natin, yung mga paranormal entities natin like yung mga Pontianak, sa atin Tiyanak, sa kanila Pontianak, yung mga gano'n. So talagang maraming experiences hindi lang sa I'm Pilipinas. sure. Even So, sa North America, like just before our interview, I was listening to this interview with the owner of Skinwalker bang tawag sa kanila? Skinwalker Ranch Estates, yung parang mga papanggap na tao. yes, Native American whatever. So madami. I'm sure like sa mga even sa mga Europe, Mm. posible namang wala, 'di ba? May folklore din talaga sa iba-ibang parts ng mundo, 'di ba? Now, Yes. speaking of sa ibang bansa. So question to ni Jimmy, my Okay. husband. Kunyari, pumunta ka Pinoy kang psychic or something. Pumunta ka ng ibang bansa. Pumunta ka ng Japan or Thailand. 'Pag nakakita ka ba dun ng multo, ano yung language na sinasabi nila? Nagja-Japanese ba sila or Taiwanese or paano mo maiintindihan yung message? Ano yung mga multo, usually wala naman silang mga
body organs na wala na physical organs. Usually nakikipag-communicate sila mentally. Oh. So, somehow, depende pa rin sa sitwasyon. Pero, ang mga multo kasi talaga, they speak on their native local tongues talaga. So, most likely, mas malaki ang chance talaga na kung halimbawa sa Thailand, yung ghost na may encounter doon is talagang yung language na gagamitin is Thai. So, kailangan may translator. Lalo na kung gagamit ka ng EVP, no? EVP is yung mga gadgets na ginagamit natin to record yung mga hindi naririnig ng tenga ng tao. So, yung mga ganon, kailangan ng translator. No way! Sawadee ka, kapkun ka. Magkaganon yung multo. Naisip ko nga kasi we're always in Korea, di ba? Pag nakita ba ako ng Korea doon, ng multo doon, mag-aanyong kasayo kaya yun sa akin? Depende rin siguro. Pero alam mo, yung mga multo kasi, magpapakita lang yan sa'yo kung kailangan. Kung halimbawa meron silang kailangan na i-message sa'yo or kung halimbawa man na makita mo accidentally, hindi nila intention, and parang pinapakita rin nila yung self nila to ask help. Yan yung pag-aaral tungkol sa mga multo, no? Lalo na yung mga hindi pa daw nakakatawid na mga ghost, yung mga may unfinished business pa. Sa mga encounters nyo with the ghost, because I suppose na ang pinaka basic na paranormal investigation nyo would involve ghosts, like spirits. Yes. That correct? Ano yung, may mga ano ka ba, parang memorable experience ka ba with ghosts? Okay, oo. Lalo na nung unang beses ko unang years ko sa paranormal. Yan yung pinaka the best times nung experience ko sa paranormal. Kasi we do investigation, yung mga on the ground training namin sa mga public places. No, di ba parang automatic pag sinabing paranormal ghost hunting, paranormal investigation, ang nasa isip mga haunted house. Pero kami nag-investigate kami sa mga mall. Sa mga sementeryo, sa hospital. Sementeryo gets ko, Sa hospital parks. gets ko. Pero yung mall, Yes. may mga multo sa mall? Oo. Hindi ko alam kung okay lang manggitin. Pero Okay lang. sobrang open secret naman na Oh. alam ng marami talaga na yung Star. Mall? Yun nga, sabi nila is the most haunted mall sa Pilipinas. No way. Wait, the one in Alabang. Yes. So, kaso wala na siya. So, I think okay na sigurong pag-usapan. Wala naman nang Star Mall Alabang? Wala na eh, oo. So bakit? Anong experience nyo dun? Anong mga nakita nyo sa Star Mall? Kami, being trained, kasi yung method kasi namin talaga dati nung nag-start ako is yung psychic na training. Okay. So, parang ine-enhance yung mga ASP namin, yung third eye namin. And to prove kung talagang active yung mga ASP namin, is pinapasok kami ng mentor namin doon sa mismong mall. Ngayon ko lang siya share to. ngayon ko lang talaga i-share to na open kasi nga napaka-private ng lugar. Pero ngayon wala naman na okay na po siguro, no. Parang may mga hotspots doon na tinatawag na may mga parts doon na sinasabing laging nakaka-experience ng mga multo. And hindi ko na lang babanggitin kung anong mga part, pero meron kaming pinuntahan yung isang drugstore sa loob, yung sinehan, hindi namin napasok pero one ding yun. Tapos yung CR, isa sa mga haunted part din doon yung parking. Yun. Pero nilibot namin siya and doon ko kasi unang na-experience na doon ko napatunayan yung parang ay totoo pala yung mga paranormal, yung totoo rin pala yung kakayahan ko na makakita kasi 'di ba hindi nga ako inborn. Tapos doon ako unang nakakita rin talaga ng solid na batang anino na talagang may katawan siya pero sobrang itim niya. Doon sa pinakatuktok ng mall na yon, alam ng marami to na meron daw talagang batang nagpaparamdam doon. Pero ako, first time ko siyang na-experience. May rason ba kung bakit maraming multo dun sa mall na yon? I mean, ano ba siya before? Bakit particularly nagkakaroon ng parang hotspots ang isang lugar, a public lugar for example? First is yung history.
Mhm. kung ano yung lugar dati, or second is halimbawa, sabihin natin may mga crime scenes, or di Oh. kaya merong mga nangyari doon na na parang magbibigay ng major emotion, negative emotion doon sa mga dating nandoon, Hmm. or pwede ring sumpa, pwede Oh. ring yung kung ano yung nature ng environment doon sa lugar na yon, like siguro sabihin natin illegal na lugar, yan. Yung mga illegal na lugar, ganyan. Pwedeng maka-attract ng mga negativities yung mga ganun. So basically, more on pag negative yung energy, nakaka-attract siya ng other Yes. negative Yes. energies. And pati yung mga taong nandoon, yung mga taong involved doon, pwede rin sila maging source ng attraction ng mga ganon, mga negativities. Like, yung mga taong pumapasok doon, baka sila yung nagdadala ng mga kung ano-ano. Hmm. Wow, okay. So bukod sa mall, saan pa kayo nagpupunta? Mga parks? Yes, ang dami. May mga parks. Ayan, what about the Manila Film Center? Have you had any Mm, experience there? been looking forward to, pero I've never been to Manila Center. Film Center. Yeah, film center pa. Pero there's a lot na gusto kong puntahan, like yung sa Baguio, Yeah. yan yung mga sikat. Pero sa Pampanga meron din yung mga ospital. Pero siguro we're getting there kasi nagte-training tayo ng mga estudyante. So Hmm. possible isa sa mga lugar na mapuntahan natin. Pero yung mga park, yung mga historical na mga parks dito sa Pilipinas, pinupuntahan namin yan, mga campus, schools, ganyan. So I think also then for our viewers, no, and listeners, hindi naman kahit hindi ka kumbaga kahit hindi ka wala kang bukas na third eye or ESP, yung pagpasok mo pa lang sa lugar, yung alam mong may something, yung parang, uy, mabigat yung energy, di ba? Kahit Yes. tayo, kahit hindi naman ka naniniwala sa multi or what, iba pa rin yung energy ng ibang mga lugar. No, ito meron akong experience. Actually, minsan hindi basta-basta. Minsan akala mo maganda yung environment sa unang punta mo, tapos pagpasok mo hindi pala. Meron akong experience sa show na TV program, Misteryo. Alam natin matagal na yung Misteryo parang 15 years ago. Pero Mm. isa ako sa mga mapalad na naging investigator din sa Misteryo. Meron kaming pinuntahan na bahay sa Bulacan na kasama yung dalawa kong mga Bulakenyo rin na member ng group namin dati, which is ng paranormal. Pagpunta namin doon sa lugar, nasa labas pa lang kami, hindi kami pa pumapasok. Nagtanong yung leader namin, which is mangkukulam siya, yung kanyang kakayahan. Oh, wow. Sabi niya, anong masasabi niyo sa bahay na yan? May nararamdaman ba kayo? Tapos nagtinginan kami, tapos tumawa kaming tatlo. Wala naman wala namang kakaiba. Pero nung pagpasok namin doon sa bahay, wow, lahat ng balahibo namin nagtayuan. At napastop kami. Pagpasok namin ng pinto, dapat tuloy-tuloy ang pasok namin, di ba? Oh. Bigla kaming tumayo lang. Para kaming nanigas sa kinatatayuan namin. Tapos nagtinginan kami. Iba to, gumanon kami. Doon namin na-realize along the investigation na meron palang spirit doon. Nagpapaikot-ikot sa bahay.